Wait, Tipiters! For today's vlog, pupunta na tayo ng Auckland, New Zealand. In this video, ipapakita namin sa inyo kung anong dapat gawin upon arrival, paano makapunta mula sa airport papunta sa city center, saan tayo nagstay and magkano ang binayaran natin. May mga content creator friends din tayong imimit later. Makakasama kasi natin silang mag-explore ng New Zealand. Yes, marami yung mga stops na pupunta natin dito sa New Zealand na kasama natin sila. Pupunta tayo ng Matamata to visit the Hobbiton movie set. Tapos drive tayo to Rotorua. Then mag-fly tayo to Christchurch. Then after nun, magdadrive tayo ng scenic route of Mount Cook to our next stop sa Queenstown. Tapos while staying there, mag-day tour tayo sa Milford Sound. Phew! Dami nating stops dito sa New Zealand. Kaya if ayaw nyo mamiss yan, subscribe na to our channel, ring the bell icon beside it, and select all para notified ka kapag uploaded na yon. Kaya umpisa na natin ang vlog dito sa Auckland. Ang Auckland ang largest city sa New Zealand. Hindi ito ang capital ha. That title ay hawak ng Wellington. Ang New Zealand ay may dalawang main islands, North and South, and both Auckland and Wellington ay andito sa North. Sa ngayon, walang direct flight papuntang New Zealand from Pilipinas. Dati ay may direct flight ang Philippine Airlines from Manila to Auckland, pero ngayon ay wala na. So you'll have to connect elsewhere, usually sa Australia. Good morning, Tipiters! Dito na kami sa Auckland. Coming from Melbourne, Australia. Ilang oras yung flight? Dumating kami dito ng 5 AM. Kailangan ng visa kapag pupunta sa New Zealand. Online lang naman ang buong application process. May ginawa si Yosh na New Zealand visa tutorial video dito sa channel natin. So panoorin nyo na lang yun for more information. Kakaiba yung ano dito? Yung customs na security. Medyo ano yung process nila dito? Medyo strict din kalaya sa Australia. May mga kailangan kang pagdaanan na lanes. So if may kailangan i-declare, kailangan siyang i-declare. Kasi kami, kahit na chocolate lang yung dala namin, dineclare namin siya. And dito, sinabi na lang namin na, may dineclare kami na chocolate, pero sabi nila, okay lang yun. Kaya kung may mga fruits, vegetables, or mga seeds, ganyan, kayong mga dala, ako, kasi bawal, may fine na 400 NZ dollars. So, medyo hefty yung penalties, kaya wag na nating i-risk pa. Nga pala, before flying to New Zealand, make sure to accomplish the Traveler Declaration Form. Ito yung parang arrival card nila, pero online lang. Visit travelerdeclaration.gov.nz. Dahil British spelling ang nananaig dito, double L ang traveler nila ha. Pagkaland natin, hanap agad tayo ng data SIM card and dito tayo sa 1NZ bibili ng 40GB for 69 NZD na valid for 90 days. Aside sa 1NZ network, meron ding similar data rates ang Spark as seen sa screen now. Or use eSIM like Yosh. Ang kagandahan ng eSIM, hindi na kailangan magpalit ng SIM card at magagamit pa rin yung Philippine number. Which is important kasi maraming apps ang ginagamit ni Yosh na naka-on ang OTP or one-time PIN na sinesend sa Philippine number. So, bawas hassle yun for Yosh. So, kung gusto nyo na hassle-free, yun nga, download kayo ng Airalo app and use our promo code ThePoorTraveler for 15% off or visit thepoortraveler.net/eSIM. So, eto. Nakalabas na kami ng airport. So, ngayon, nandito na kami sa bus terminal kung saan pagpabus kami papuntang city center. Hanapin na muna natin kung saan tayo pupunta ng bus stop.
Tama yung una namin pinuntahan na bus stop. Sa bus stop E na papuntang City Center. Yun yung dapat na sakyan if sasakay niyo yung Sky City na bus. Or Skydive, diba? Skydive. Bus stop E for the Skydrive bus. Kasi ginawa namin kanina. Pumunta kami sa E. Tapos pumunta kami ng A kasi sabi sa website sa bus stop A kailangan pumunta para sa Skydive na bus. Pero apparently, buti na lang nakita namin na dumaan yung bus and then tumigil siya sa bus stop. Buti na lang may mga nakapila and nahabol namin yung bus. Pamasahe is $20 each. So 40 minutes yung travel time natin. Kasi maganda dito yung hotel namin. Na-located siya kung saan mag-stop yung bus. Yan. Ito, tulog muna tayo. Pwede rin mag-Uber from airport to city center. For example, tayo, nag-stay tayo sa Sky City. Kaya nasa 54 NZD or 1,771 pesos. To be honest, generally, ang mahal ng bilihin dito sa New Zealand. Ito cost 20 minutes na bus ride. Hindi siya 40 minutes. Wala siya kabilis. So parang pagkapikit ko, yun na yata. Sobrang pagod. Tapos nakakatawa kasi katabi lang ng Sky City Hotel yung parang Auckland Tower to, no? Basta may magandang tower dito. So ito, check-in na muna kami sa hotel. Kaya namin mag-early check-in, baka may available na room para makapagpahinga na maayos. So wala pang available na room. Pero chinekin na namin yung mga luggage namin. Then mamaya, pag ready na yung room, mag-i-email naman daw sila kay Yosh. Siguro maghihintay na lang daw yung luggage sa room namin. Hindi na kailangan bitbitin. So anyways, ganap tayo ng ATM. Saan pwede ako mag-withdraw ng pera. Kasi 10 days kami dito sa New Zealand. So, kailangan may naka-ready tayo na cash. Aside sa credit card yung dala natin. Sa experience namin, generally ay cashless naman na dito sa New Zealand. Kahit yung small stores and restaurants. Pero may mga establishments na nag-a-add ng up to 2% surcharge for card transactions. Kami naman, nagwi-withdraw pa rin kami kahit konti as backup lang. And kasi collection namin yung mga banknotes or mga perang papel ng mga bansang pinupuntahan namin. Finally, naka-withdraw na tayo. So, nag-withdraw tayo using our GCash Visa card dito sa Bank of New Zealand or BNZ. Ang close niya sa conversion rate sa Google. So, okay na din.
dahil sa paghahanap ng ATM, ayan, dumiretso na kami dito sa downtown. Ganda. Sunny, hindi ganun kalamig, maliwalas. Nandito rin yung cruise terminal nila tsaka mga port. So yung mga nakadock din na cruise ship dito, yung regata. Lakad-lakad lang, chill na. So habang naglalakad tayo along the old custom house, nakita namin ang information na to. Apparently, we're walking here sa Auckland's original shoreline. So, ang tawag dito, if susundan yung mga routes dito, is ito yung Shoreline Heritage Walk na tinatawag nila. Yung pathway sa walk na to ay yung original shoreline before nung reclamation. If tatapusin yung buong walk dito, it will take approximately 3 hours if susundan ng map and pupuntahan lahat ng 25 stops. For more information about dito sa Heritage Walk nila, you may visit this link. Wow! Parang laki ng room. Okay, room tour na tayo agad. So ito, unahin natin to. May breakfast tea, sugar, and coffee. May water heater na din, glass, and cups. Tapos, additional cups and glasses. Tapos, ref. Tapos, yan. May lalagyan na tayo ng luggage. Ito yan. Tapos, may TV. Malaking TV. Smart TV. Tapos, meron tayong king size na bed. And may mga pillows tayong Buffy. And may workstation tayo. And may pinrovide silang menu. So, if tama rin, pwede mo order na lang. Sofa din tayo. Perfect. Tapos, ito. Nandun tayo mga drawers. Ano to? Ito na. Sa taas lang. And, nasa baba yung saksakan. So, kailangan ng adapter dito. Nasa lower floor tayo, guys. Halika. Check natin ang toilet and bath. So, Water pressure check. Pressure check. Okay lang. Hindi siya ganun karakas. Tapos meron din tayo, body balm, body wash, shampoo, and conditioner. And sapon. Meron din tayo mga face towels, tsaka tissue. And lalagyan na ng mga toothbrush and toothpaste. Ito naman ang toilet seat. Walang bidet. And shower. And lastly, ang malaking drawer. May plancha, may blower, may safe din. Tapos if gusto nyo magpa-laundry, pwede din dyan. May malaki din tayong mirror. Sa other side naman, ayan yung pakabayo at hangers. So that's it pa sa ating room tour. Sorry, flat yung buhok dahil nakasombrero. So ito, naka-check-in na kami sa aming hotel. Ngayon, 1:00 ng hapon. So ang gagawin namin ngayon is magpapahinga na muna.
Kasi wala pa kaming proper na tulog the past few days. Dahil puro tour ang ginawa namin. Kasama yung family and friends sa Melbourne. Ang weather ngayon dito is saktong lamig lang. Parang Baguio. Pero pag umaga o kaya siguro pag gabi, medyo malamig na ulit. Perfect yung weather na to explore. So yun na muna guys, pagod na talaga. So maliligo na muna. Ayoko muna humiga sa sofa and sa bed kasi galing kami sa labas and galing pa kami Melbourne. So medyo icky na humiga sa malinis habang feeling ko ang dumi-dumi ko. Then mamayang gabi imimit namin si Jax at saka si Ivan and Krisa. So later. After bumawi ng tulog, we went out para imit ang friend nating si Jerwin na dito na sa Auckland naka-base. Dito namin siya minit sa rooftop at cutie bar. 10-minute walk lang from our hotel. Minit namin si Jerwin. Isa sa mga friends namin na nandito na sa Auckland na naka-base. Pero napakaiksi, parang 2.5 hours lang namin siyang nakausap kasi may meeting siya. Hey! Welcome! Napaka-random. So, commercial yun. Si ate parang nag-request siya na, can I be in your video? Ayan. So, ayan siya nag-hi. Anyway, so ito na sila. Ibang bansa. Oh my God. Oo nga. Kaya natin hindi nakita. Wag kang titigil. Hi, Jack. Waiting vlog ko rin. Ako na-pressure ako. Oh my God! Guys! Kuya Vince! Actrisa! Actrisa ka talaga. Ang bagal ng camera ko. Tapos, ayan! Hello po. Hi. Matiya ka palit. Oh my gosh, congrats! Thank you. I'm so Kaya ka ilok yung camera ko doon sa congrats eh. Sinabi may celebration. Sa cutie. Siya. Pero masarap naman yung pero mas masarap Ayan sila guys. natin sa birthday. Madilim lang talaga. Sawadee ka. Ito ba ganyan yung camera nila ni ano? And that's it for today's vlog. Sa next vlog natin, ayun, pupunta na natin ang Hobbiton movie set sa Mata-Mata with Ivan, Krisa, and Jax. Kaya if ayaw nyo mamiss yan, make sure na nakasubscribe ka dito sa channel natin. Ring the bell beside it and choose all para notified ka kapag uploaded na yon. Kung meron kang questions, i-comment nyo lang below. Or you can also follow and message us on Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!